Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang kamanghamanghang bahagi ng Biblia na kadalasang hindi napapansin, ang kwento ni Zipporah, ang misteryosang babae na naging unang asawa ni Moises. Kahit na bihira siyang mapag-usapan, ang kanyang kwento ay may malalim na kahulugang kultural, espiritual na karunungan at mga nakakagulat na pangyayari na maaaring baguhin ang pananaw mo sa mga kwento sa Biblia. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit si Moises, ang piniling pinuno ng Israel, ay minsang napunta sa panganib ng kamatayan mula sa Diyos mismo? O kung bakit ang kanyang asawang si Zipporah ang kailangang kumilos sa isang kakaiba at makapangyarihang paraan na hanggang ngayon ay palaisipan sa maraming iskolar at mambabasa? Napapalibutan ng mga tanong ang kanyang buhay, mula sa kanyang pinagmulan, sa kanyang kasal kay Moises, hanggang sa mga pagsubok na hinarap niya habang kasama ang isa sa pinakamahalagang espiritual na leader sa kasaysayan. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga bahagi ng kanyang kwento. Kung saan siya nagmula, paano niya naapektuhan ang paglalakbay ni Moises, at ang mga kontrobersyal na tagpo na nagbigay sa kanya ng kakaibang papel sa kwento ng Diyos. Susuriin natin ang mga talatang nagpapakita ng kanyang lakas, tapang at natatanging posisyon sa plano ng Diyos. Kung handa ka ng tuklasin ang nakatagong kwento ng kahangahangang babaeng ito, manatili ka hanggang sa dulo ng video. Ayaw mong may mamiss. At kung gusto mong matuklasan pa ang mga malalalim at makabuluhang kwento tulad nito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe para sa iba pang nilalaman, at i-share ito sa mga taong nais matuto pa tungkol sa Biblia. Gusto rin naming marinig ang iyong saloobin, kaya i-comment lang ang iyong mga tanong o opinyon. Sama-sama tayong lumago sa kaalaman at pagkaunawa. Pumapasok si Zipporah sa kwento sa aklat ng Exodo sa isang mahalagang yugto ng buhay ni Moises. Matapos tumakas mula sa Ehipto dahil sa galit ni Paraon, napunta si Moises sa lupain ng Midian. Doon, malayo sa kanyang bayan, nakilala niya ang 7 anak na babae ng isang lalaking nagngangalang Jethro, na kilala rin bilang Reuel, isang pari sa Midian. Ayon sa Genesis Kabanata 25, talata 1 at 2, ang mga Midianita ay nagmula kay Abraham at sa kanyang asawang si Keturah. Sila ay mga nomadikong mamamayan na nanirahan sa bahaging hilagang kanluran ng tinatawag ngayon na Arabia. Nagpakilala si Zipporah sa isang dramatikong tagpo sa isang balon, isang lugar na madalas gamitin sa Biblia para sa mahahalagang pagkikita, tulad ng kay Rebecca na magiging asawa ni Isaac, Genesis 24:11 hanggang 20, o nang makilala ni Jacob si Raquel, Genesis 29:9 hanggang 10. Noong sinaunang panahon, ang mga balon ay hindi lamang pinagkukunan ng tubig. Ito rin ay mahalagang lugar ng pagtitipon kung saan nagkikita ang mga tao. Ayon sa Exodo Kabanata 2, talata 16 hanggang 21, ang pari ng Midian ay may 7 anak na babae. Pumunta sila sa balon upang sumalok ng tubig at painumin ang mga hayop ng kanilang ama. Ngunit may mga pastol na nagtangkang paalisin sila. Tumayo si Moises upang ipagtanggol sila at tinulungan silang painumin ang kanilang kawan. Kalaunan, tinanggap ni Moises ang paanyaya ng lalaki na tumuloy sa kanilang bahay at ibinigay ng pari ang kanyang anak na si Zipporah bilang asawa ni Moises. Ipinapakita ng bahaging ito na kahit bagong salta si Moises at hindi pa kilala ang mga tao sa lugar, agad siyang kumilos upang ipagtanggol at tulungan ang nangangailangan. Ang pang-aapi ng mga pastol sa mga anak ni Jethro ay nagpapakita ng mga pagsubok na dinaranas ng mga babae noon, lalo na sa isang lipunang pinangungunahan ng mga lalaki. Ang mabilis na aksyon ni Moises upang ipagtanggol ang mga babae ay nagpapakita ng kanyang pagiging makatarungan at maawain.
mga katangi ang makikita rin sa kanyang papel bilang tagapagligtas ng mga Israelita. Dito rin nagsimula ang ugnayan nina Moises at Zipporah, hindi sa isang formal na pagpapakilala o seremonya, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng gawa ng kabayanihan at kabutihan. Nang makauwi agad ang mga anak ni Jethro, nagtaka ang kanilang ama at tinanong kung bakit sila napaaga. Ikinuwento nila na isang lalaking taga-Ehipto ang tumulong sa kanila. Itinaboy ang mga pastol at sinalukpan ng tubig para sa kanilang mga hayop. Nang marinig ito ni Jethro, inanyayahan niya ang lalaki sa kanilang tahanan. Tinanggap si Moises ng bukas palad at piniling manatili kasama ng pamilya. Sa Exodo, Kabanata 2, talata 11 hanggang 21 sinasabi, "Isang lalaki mula sa Ehipto ang tumulong sa amin laban sa mga pastol," sabi nila sa kanilang ama. "Pinainom pa niya ang mga hayop." Sumagot si Jethro, "Nasaan siya? Bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at papasukin para makasalo natin sa pagkain." Nanatili si Moises at inalok ni Jethro ang kanyang anak na si Zipporah bilang asawa niya. Karaniwan ang ganitong uri ng pagtanggap sa mga panahong iyon sa gitnang silangan. Ang pagpapakain at pagbibigay ng tirahan sa mga estranghero ay tanda ng paggalang at kagandahang loob. Sa pag-aalok ng kamay ni Zipporah, sinunod ni Jethro ang kaugalian ng kanyang panahon kung saan ang mga kasal ay paraan upang magbuo ng koneksyon at magpahayag ng pasasalamat. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Zipporah sa Hebreo ay ibon o munting ibon. Ang kasal niya kay Moises ay may kahulugan na higit pa sa isang simpleng pagsasama. Ito'y simbolo ng pagsali ni Moises sa bagong pamayanan. Sa pamamagitan ng kasalang ito, naging bahagi siya ng sambahayan ni Jethro, nakatagpo ng kaligtasan, lugar sa lipunan at bagong simula matapos ang kanyang pagtakas mula sa Ehipto. Ayon sa Exodo Kabanata 3, talata 1, si Moises ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang biyenan na si Jethro, ang pari ng Midian. Inakay niya ang mga ito sa malayong disyerto at nakarating sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ipinapakita nito na hindi lamang napangasawa ni Moises si Zipporah, kundi naging bahagi rin siya ng kanilang hanapbuhay at pamumuhay. Lumalim ang kanyang pakikibahagi sa komunidad, isang paghahanda para sa pagbabalik niya sa Ehipto at sa kanyang misyon na pangunahan ng mga Israelita. Ang pinagmulan ni Zipporah ay kaugnay ng kasaysayan ng mga Midianita na nagmula kay Abraham sa pamamagitan ni Keturah. Ang ugnayang ito ay nagsasabi na bahagi pa rin sila ng mas malaking pamilya ni Abraham kahit na hiwalay silang umunlad mula sa mga Israelita. Ayon sa Genesis Kabanata 25, talata 1 at 2, nag-asawa muli si Abraham at ang pangalan ng babae ay Keturah. Nanganak siya ng mga anak na lalaki, sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua. Si Midian ang pinagmulan ng mga Midianita. Ang bawat anak ni Keturah ay naging ninuno ng iba't ibang grupo at kalaunan ay bumuo sila ng sariling kultura at paniniwala. Bagamat may kaugnayan sa dugo ang mga Midianita at Israelita, madalas pa rin silang ituring na mga tagalabas sa ibang bahagi ng Biblia. Kilala silang mga manlalakbay at pastol ng hayop. Namuhay sila sa mga tuyong lupa ng tangway ng Arabia. Hinubog ng ganitong uri ng pamumuhay ang kanilang kultura at paniniwala. Palipat-lipat ng tirahan, umaasa sila sa kalakalan at pagpapastol upang mabuhay, kaya't nabuo ang isang natatanging paraan ng pamumuhay at pagkaunawa sa espiritualidad. Bilang isang Midianitang babae, dinala ni Zipporah ang pamana niyang ito sa buhay ni Moises. Bilang anak ni Jethro, isang espiritual na pinuno sa Midian, tiyak na pamilyar si Zipporah sa mga reliyosong kaugalian ng kanilang pamayanan. Sa aklat ng Exodo, nabanggit na si Jethro, biyenan ni Moises at isang pari ng Midian, ay nakaalam ng lahat ng kamanghamanghang bagay
na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises para sa mga Israelita, lalo na nang ilabas sila mula sa Ehipto. Ipinapakita ng papel ni Jethro bilang pari na ang mga Midianita ay may organisadong paraan ng pagsamba na maaaring may kasamang mga ritual at handog kahit na iba ito sa tradisyon ng mga Israelita. Ipinakilala ng Biblia si Jethro bilang isang mahinahon at iginagalang na tao na gumagalang sa Diyos, na nagpapahiwatig na ang mga Midianita ay may malalim na respeto sa banal kahit na iba ang kanilang paniniwala at paraan ng pananampalataya. Ang pagpapalaki kay Zipporah sa Midian ay tiyak na nakaapekto sa kanyang paniniwala at pananaw sa mga espiritual na bagay. Bagaman kinilala ng mga Midianita ang Diyos na may kaugnayan kay Abraham, malamang na hinaluan nila ito ng iba pang elementong panrelihiyon, isang karaniwang gawi sa mga sinaunang kultura sa rehiyon. Dahil dito naging iba si Zipporah sa mga Israelita na sumusunod sa mga sagradong pangakong ibinigay sa kanilang mga ninuno, kina Abraham, Isaac at Jacob, at kalaunan ay tumanggap ng mga batas sa pamamagitan ni Moises. Ang kanyang pag-aasawa kay Moises ay nangangailangan ng maingat na paghawak sa kanilang magkaibang espiritual at kultural na pinagmulan. Si Moises na lumaki sa maharlikang korte ng Ehipto at pinili ng Diyos upang pamunuan ang Israel ay may natatanging pagkaunawa sa espesyal na kasunduan ng Diyos sa kanyang bayan. Si Zipporah naman ay may dalang tradisyon at pagpapahalaga ng Midian na nagdagdag ng lalim at hamon sa kanilang pagsasama. Sa huling bahagi ng Exodo, isinulat na si Jethro, ang biyena ni Moises, ay naghandog sa Diyos. Dumalo sina Aaron at ang mga pinuno ng Israel upang makisalo sa isang pagkain bilang paggalang sa presensya ng Diyos. Ang tagpong ito ay isang makapangyarihang pagpapalitan ng kultura at pananampalataya. Isang Midianitang pari ang naghandog sa Diyos ng Israel at ang mga pangunahing pinuno ng Israel ay nakisalo sa kanya sa isang mapayapa at magalang na salusalo. Ipinapakita nito ang isang bihira ngunit makabuluhang sandali ng espiritual na koneksyon at kapwa-paggalang kahit magkaiba ang paniniwala. Ipinapahiwatig din nito ang posibleng impluensya ng pamilya ni Zipporah kay Moises at sa mga taong pinamunuan niya habang nakikibahagi sila sa mahahalagang ritual. Gayunpaman, ang malinaw na pagkakaiba sa paniniwala ng mga Israelita at Midianita ay maaaring nagdulot din ng tensyon. Ang mga Israelita ay tapat sa pagsamba sa iisang Diyos, si Yahweh, samantalang ang mga Midianita ay maaaring nagsagawa ng halong pagsamba sa iba't ibang Diyos at ritual. Ang ganitong mga pagkakaiba ay maaaring nagtulak kina Moises at Zipporah na panatilihin ang pagkakaisa sa kanilang tahanan, lalo na't ginagabayan si Moises ng Diyos upang manguna ayon sa mahigpit na banal na tagubilin. Sa aklat ng mga bilang, sinabing habang nakakampo ang mga Israelita sa Shittim, ang ilan sa mga lalaki ay nakisama sa mga babaeng Moabita at sumama sa kanilang mga seremonyang alay sa ibang mga Diyos. Nakisalo sila sa mga pagkain at yumukod sa mga banyagang Diyos. Dahil dito, nakisama ang mga Israelita sa pagsamba sa Diyos ng Peor at labis itong ikinagalit ng Panginoon. Bagaman ang talatang ito ay tumutukoy sa mga Moabita, itinuturo nito ang mas malawak na suliranin. Madalas maakit ang mga lalaking Israelita ng mga kababaihan mula sa ibang bansa na humahantong sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bagaman, walang ebidensya na tinukso ni Zipporah si Moises na tumalikod sa Diyos. Anumang ugnayan sa pagitan ng isang Israelita at dayuhang babae ay maaaring magdulot ng tensyon dahil sa magkaibang pananampalataya at kaugalian. Dito lalong lumilitaw ang kahangahangang papel ni Zipporah. Sa kabila ng pagkakaibang kultural, nanatili siyang mahalagang bahagi ng buhay ni Moises nang hindi niya pinakikialaman ang misyon nito
o ang relasyon nito sa Diyos. Isa sa mga pinakamisteryoso at madalas pag-usapang sandali na kinasasangkutan niya ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 4, kung saan siya ay kumilos sa isang dramatikong at mapanganib na pangyayari na muntik ng ikamatay ni Moises. Maikli lang ang kwento, pero matindi ang dating at marami na ang nagtalo-talo sa tunay na kahulugan nito sa loob ng maraming henerasyon. Ayon sa Exodo, habang nasa paglalakbay sila, hinarap ng Diyos si Moises at handang patayin siya. Bilang tugon, agad na kumuha si Zipporah ng matalim na batong kutsilyo, tinuli ang kanilang anak na lalaki at ipinahid ang balat nito sa mga paa ni Moises. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ikaw ay asawa kong duguan." At pagkatapos noon, nilubayan na ng Diyos si Moises. Ang kanyang sinabi ay tumutukoy sa pagtutuli. Ipinapakita ng tagpong ito ang isang nakakalitong sitwasyon. Ang Diyos na pumili kay Moises upang iligtas ang kanyang bayan mula sa Ehipto ay biglang nagbanta sa kanyang buhay. Hindi malinaw sa kasulatan kung bakit, pero pinaniniwalaan ng marami na ito ay dahil hindi pa tinuli ni Moises ang kanyang anak. Ang ritual na ito ay isang mahalagang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan ayon sa aklat ng Genesis. Sa Genesis, sinabi ng Diyos kay Abraham na ang bawat lalaking inapo ay dapat tuliin bilang tanda ng kanilang espesyal na ugnayan. Isa itong permanenteng palatandaan ng pagiging kabilang sa bayan ng Diyos. Ang kabiguan ni Moises na isagawa ito ay maaring ituring na pagwawalang bahala sa isang pangunahing bahagi ng kanyang pananampalataya, lalo na't haharapin na niya ang malaking tungkulin ng pamumuno sa Israel. Ang ganitong kapabayaan mula sa isang gaya niya ay hindi matatanggap. Sa kritikal na sandaling ito, kumilos si Zipporah. Gamit ang batong kutsilyo, isang kasangkapang karaniwang konektado sa mga sagradong ritual noong sinaunang panahon, isinagawa niya mismo ang pagtutuli. Ipinapakita nito na nauunawaan niya ang bigat ng espiritual na kasunduan at nakita ang kahalagahan ng sitwasyon marahil higit pa kay Moises mismo. Ang kanyang mga salitang, "Ikaw ay asawa kong duguan," ay naging paksa ng maraming interpretasyon. Hindi ito malinaw at maaaring may kahalong damdamin, marahil galit, ginhawa o isang malalim na pagkaunawa sa sagradong tipan na kanilang tinanggap. Nakikita ng ilang iskolar ang kanyang pahayag bilang tugon sa masakit, ngunit makapangyarihang simbolo ng kasunduan, kung saan ang dugo ay naging palatandaan ng ugnayan sa pagitan ng kanyang asawa, anak at ng Diyos ng Israel. Sa aklat ni Josue, inutusan ng Diyos si Josue na maghanda ng mga batong kutsilyo at muling isagawa ang pagtutuli sa bayan ng Israel. Kaya sumunod si Josue gamit ang matatalim na bato upang ganapin ang ritual sa lugar na tinawag na Gibeath Haraloth. Pinatitibay ng tagpong ito kung gaano kahalaga ang pagtutuli sa kasaysayan ng Israel. Nauugnay ito sa kalinisan at katapatan sa Diyos. Ang paggamit ni Zipporah ng batong kutsilyo ay nag-uugnay sa kanya sa temang ito. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang aksyon sa oras ng panganib. Ito ay bahagi ng mas malawak na kwentong biblikal kung saan ang pagtutuli ay sumasagisag sa dedikasyon at katapatan sa Diyos. Ang nagpapatangi sa kanyang papel ay ang katotohanang hindi siya ipinanganak bilang Israelita. Bilang isang Midyanita, galing siya sa labas ng kasunduang iyon. Ngunit sa mahalagang sandaling iyon, ipinakita niya ang malalim na pagkaunawa sa kahulugan ng pagiging kabilang sa bayan ng Diyos. Ang mga ginawa ni Zipporah ay nagpapakita ng lalim at pagiging komplikado ng ugnayan nila ni Moises. Dahil magkaiba ang kanilang pinagmulan sa kultura at sa pananampalataya, likas lang na may tensyon
sa kanilang pagsasama. Pero sa halip na umiwas, pinili ni Zipporah na kumilos, na nagpapakita na nauunawaan niya ang kahalagahan ng tipan. Marahil pa nga ay mas malinaw sa kanya kaysa kay Moises sa sandaling iyon. May isang makapangyarihang talata sa Deuteronomio na nagsasabing, "Putulin ninyo ang katigasan ng inyong puso at tumigil sa pagsuway." Bagamat simboliko ito, bumabalik ito sa ideya na ang pagtutuli, pisikal man o espiritual, ay tanda ng tunay na pananampalataya. Ang ginawa ni Zipporah ay hindi lang simpleng ritual sa panlabas. Ito'y sumasalamin sa isang mas malalim na damdamin sa loob niya. Ang kahandaang sumunod ng buo sa Diyos. Hindi lang niya alam ang ritual, nauunawaan niya ang puso ng tipan. Ang sandaling tinuli niya ang kanilang anak ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa panganib. Isa itong mahalagang punto ng pagbabago. Pinrotektahan niya si Moises, ngunit binigyang diin din nito ang kabigatan ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ipinapakita ng tugon ni Zipporah na hindi siya basta tagapanood lang sa kwento ni Moises. Isa siyang babaeng may lakas ng loob at malalim na pagkaunawa, na tumatahak sa isang buhay na hinubog ng pagkakaibang kultural at banal na panawagan. Bagamat maikli ang bahagi ng kwentong ito, malaki ang epekto nito. Tumatalakay ito sa katapatan, pananampalataya at sa papel ng kababaihan sa mas malawak na plano ng Diyos. Mahalaga ang papel ni Zipporah kahit maikli lang ang pagkakabanggit sa kanya. Kalaunan, mababasa natin na bumalik si Zipporah sa Midian kasama ang kanilang mga anak. Habang naghahanda si Moises na harapin si Paraon at pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto, may maikli ngunit mahalagang tala tungkol dito sa Exodo, Kabanata 18. Dinala ni Jethro ang kanyang ama, si Zipporah, at ang mga bata pabalik kay Moises. Sinasabi sa teksto na matapos paalisin ni Moises ang kanyang asawa, tinanggap ni Jethro si Zipporah at ang kanilang mga anak. Ang isa sa mga anak ay tinawag na Gershom, sapagkat minsan ay sinabi ni Moises, "Ako'y dayuhan sa lupang hindi akin." Ang isa pa ay si Eliezer, sapagkat sinabi niya, "Tinulungan ako ng Diyos ng aking ama at iniligtas ako sa tabak ni Paraon." Ipinapahiwatig ng talatang ito na sa isang punto bago pa man magsimula ang Exodo, pinili ni Moises na ipadala si Zipporah at ang kanilang mga anak pabalik sa tahanan ng pamilya nito. Bagamat hindi sinabi kung bakit, may ilang posibleng dahilan at ang isa ay para sa kanilang kaligtasan. Malamang na isa sa mga dahilan kung bakit pinaalis ni Moises sina Zipporah at ang mga anak ay upang protektahan sila. Ang misyong ibinigay sa kanya ng Diyos, ang harapin si Paraon at hingin ang paglaya ng mga Israelita, ay napakapanganib. Si Paraon ang pinakamakapangyarihang tao noong panahong iyon at ang harapin siya ay isang malaking banta. Maaring iniwas ni Moises ang kanyang pamilya sa panganib sa pamamagitan ng pagpapabalik sa kanila sa Midian. Sa Exodo, sinabi ng Diyos kay Moises habang nasa Midian pa siya na panahon na upang bumalik sa Ehipto sapagkat patay na ang mga taong nais siyang patayin noon. Pero kahit wala na ang banta, hindi naging madali ang pagbabalik. Kinailangan niyang harapin si Paraon, tiisin ang pagtutol at pamunuan ang bayan sa gitna ng mga salot. Sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang pamilya sa Midian, nakatuon si Moises sa panawagan ng Diyos, nang walang dagdag na alalahanin sa kanilang kalagayan. Isa pang posibleng dahilan ay ang hirap ni Zipporah na makibagay sa bagong kultura. Siya ay taga-Midian, hindi Israelita. Sa pag-aasawa kay Moises, pumasok siya sa mundong may ibang tradisyon, kaugalian at paniniwala. Maaring naging mahirap para sa kanya ang mamuhay sa gitna ng mga Israelita. Sa aklat ng mga bilang, may tagpo kung saan nagsalita laban kay Moises sina Miriam at Aaron dahil sa kanyang asawa na taga-Cush.
Bagamat hindi tiyak kung ito ay si Zipporah o ibang asawa, ipinapakita nito na ang pag-aasawa sa labas ng Israel ay nagdudulot ng tensyon. Ipinapakita rin nito na ang mga babaeng tulad ni Zipporah ay maaaring nakaranas ng paghusga o pagtatangi dahil hindi sila ipinanganak sa pamayanang iyon. Ang pagiging asawa ng leader ng Israel ay tiyak na nagdala ng karagdagang bigat at maaaring nag-iwan sa kanya ng damdaming siya'y tagalabas. Ang pagbabalik sa tahanan ng kanyang ama ay maaaring nagbigay sa kanya ng ginhawa, pamilyaridad at pagtanggap na maaaring hindi niya naranasan sa piling ng mga Israelita. Ipinapakita rin ng desisyong ito kung paano nakaapekto ang misyon ni Moises sa kanyang buhay pamilya. Ang pamumuno sa isang buong bansa, palabas ng pagkaalipin, pagsunod sa utos ng Diyos, at pamamahala sa mga inaasahan ng bayan ay napakabigat na tungkulin. Kaunti lamang ang oras na maaaring mailaan niya bilang asawa at ama. Nangibabaw ang kanyang panawagan mula sa Diyos, kahit pa mga hulugan ito ng pansamantalang paglayo sa kanyang pamilya. Sa Exodo nabanggit na una nang isinama ni Moises sina Zipporah at ang kanilang mga anak sa pagbabalik sa Ehipto. Inilagay niya sila sa asno at sinimulan ang paglalakbay, hawak ang tungkod na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ipinapakita nito na nais niyang mapalapit sa kanila habang tinatanggap ang bagong papel. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay malamang na nagpabago sa plano. Ang harapan kay Paraon, ang mga salot at ang nalalapit na pag-alis ng Israel mula sa Ehipto ay naging mapanganib at hindi ligtas para sa kanyang pamilya. Kaya't ang pagpapadala sa kanila pabalik sa Midian ay maaaring masakit pero kinakailangan. Punto bilang 4, muling pagkikita at pagkakabuo. Sa huling bahagi ng Exodo, Kabanata 18, mababasa natin na dinala ni Jethro sina Zipporah at ang mga anak pabalik kay Moises matapos makaligtas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Mahalaga ang tagpong ito, hindi lang para kay Moises bilang isang asawa at ama, kundi para rin sa mas malawak na kwento ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Inilarawan sa teksto kung paano dumating si Jethro kasama ang asawa ni Moises at ang dalawa nilang anak sa ilang malapit sa banal na bundok kung saan nagkampo si Moises. Nagpadala si Jethro ng mensahe na nagsasabing, "Ako ang biyenan mo ay parating sa iyo kasama ang iyong asawa at 2 anak." Lumabas si Moises upang salubungin siya, yumuko bilang paggalang at hinalikan siya. Pagkatapos ay pumasok sila sa tolda. Ang tagpong ito ay puno ng init at paggalang. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga kay Moises ang kanyang biyenan at ang kanyang sariling pamilya. Ang pagbabalik ni Zipporah ay tanda ng muling pagkakabuo ng isang pamilyang pansamantalang pinaghiwalay sa gitna ng isa sa pinakamahihirap na yugto ng buhay ni Moises. Paalala ito kung gaano kahalaga ang ugnayan ng pamilya sa mas malawak na kwento ng mga pangako ng Diyos sa Israel. Pagkatapos nito, titingnan natin ang isa pang tagpo na may kaugnayan sa pamilya ni Moises, isang sagupaan sa pagitan niya at ng kanyang mga kapatid na sina Miriam at Aaron. Ipinapakita ng tagpong ito ang mga tensyon panlipunan at pangkultura sa loob mismo ng sambahayan ni Moises. Ito ay nakasulat sa aklat ng mga bilang. Sa Kabanata 12, sinabing nagsalita sina Miriam at Aaron laban kay Moises dahil sa kanyang asawang taga-Cush na kanyang pinakasalan. Ito lang ang tanging bahagi kung saan diretsahang binanggit ang pagtutol na ito, ngunit malaki ang kahulugan. Ang salitang taga-Cush ay karaniwang tumutukoy sa isang taong mula sa lupain ng Cush, isang rehiyong itinuturing ngayon na bahagi ng modernong Ethiopia o Sudan na nagpapahiwatig ng lahing Aprikano. Matagal nang pinagtatalunan ng mga eskolar kung ang babaeng binanggit sa bahaging ito ay si Zipporah o ibang asawa na maaaring pinakasalan ni Moises.
Kung ang babaeng taga-Cush ay si Zipporah nga, ipinapakita ng talata na ang kanyang pagiging banyaga at marahil ang kanyang anyo rin ay maaring naging sanhi ng tensyon kahit sa mga pinakamalapit na kamag-anak ni Moises. Si Zipporah bilang isang Midianita ay itinuturing ng tagalabas. Ang pagbanggit sa kanya bilang isang taga-Cush ay maaaring nagpalalim pa sa tingin ng iba sa kanyang pagiging iba, lalo na kina Miriam at Aaron. Ipinapakita ng sandaling ito ang mga usaping kultural at etniko na maaaring nakaapekto sa kung paano siya tinanggap ng pamayanan ng Israel. Sa Deuteronomyo, binalaan ng mga Israelita na huwag mag-asawa ng mga taong mula sa mga karatig bansa dahil baka ito'y magtulak sa kanila na sumamba sa ibang mga Diyos. Bagamat dumating ang kautosang ito matapos ang panahon ni Zipporah, nagpapahiwatig ito ng pangkalahatang takot sa paghina ng pananampalataya kung mag-aasawa sa labas ng kanilang paniniwala. Ang reklamo ni Miriam at Aaron ay maaaring nag-ugat sa ganitong mga pag-aalala o maaaring mula ito sa mas malalim na damdamin ng pagkainggit. Pareho silang iginagalang na pinuno. Si Miriam ay kinikilalang propetisa at si Aaron ay piniling maging punong pari. Ang pagtutol nila kay Moises ay maaaring galing sa inggit sa natatanging ugnayan nito sa Diyos at sa kapangyarihang ibinigay sa kanya sa harap ng bayan. Sa mga bilang 12, tinanong ni Miriam at Aaron, si Moises lang ba ang kinakausap ng Diyos? Hindi ba't kinakausap din niya kami? Narinig ng Diyos ang kanilang sinabi. Ipinapakita nito na ang kanilang pagkadismaya ay hindi lang tungkol sa asawang banyaga ni Moises. Mas malalim pa roon. Naramdaman nilang naisantabi sila at nagtanong kung bakit tila si Moises lang ang may espesyal na ugnayan sa Diyos. Ang pagpuna sa asawa ni Moises ay maaaring ginamit nilang paraan upang questionin ang kanyang pamumuno. Ang pagiging tagalabas ni Zipporah ay naging kasangkapan upang hamunin ang papel ni Moises. Pero mabilis na kumilos ang Diyos. Tinawag niya sina Moises, Aaron at Miriam sa tolda ng pagpupulong at doon ipinagtanggol niya si Moises at hinarap ang dalawa sa kanilang mga sinabi. Sa mga bilang 12, seksyon 6 hanggang 8, sinabi ng Diyos, "Makinig kayo, kapag may pinipili akong propeta, nagpapakita ako sa kanya sa panaginip o pangitain, ngunit hindi ganoon kay Moises. Tapat siya sa buong sambahayan ko. Kinakausap ko siya ng tuwiran, hindi sa mga hiwaga. Nakikita niya ang anyo ko. Kaya bakit hindi kayo natakot magsalita laban sa kanya?" Ang matinding pahayag na ito ay nagpapakita kung gaano kaespesyal ang ugnayan ni Moises sa Diyos. Walang ibang propeta ang nakaabot sa ganoong antas ng direktang pakikipag-usap sa Diyos. Nagalit ang Diyos pero si Miriam ang tumanggap ng kaparusahan. Sa mga bilang 12.10, matapos umalis ang ulap mula sa tolda, ang balat ni Miriam ay namuti dahil sa isang matinding sakit. Nang tumingin si Aaron sa kanya, nakita niyang mayroon siyang karamdaman sa balat na naging dahilan upang siya'y ituring na marumi. Ang sakit na ito ay hindi lang pisikal, may dalang simbolikong bigat. Ang pagiging itinakwil at pinalayas mula sa kampo ay sumasalamin sa pagtatangkang ihiwalay ni Miriam, ang asawa ni Moises. At sa isang mapait na kabaligtaran, ang kanyang balat na pumuti ay tila refleksyon ng pagtanggi niya sa isang taong may ibang anyo. Ang pagkabigla ni Aaron at ang mahabaging panalangin ni Moises ay nagdala ng pagbabago. Nanawagan si Moises sa Diyos, "Panginoon, pakiusap, pagalingin mo siya." Sa mga bilang 12, 13 hanggang 15, tumugon ang Panginoon. Kung siya'y pinahiya ng kanyang ama, hindi ba't itatakwil din siya sa loob ng 7 araw? Hayaan siyang manatili sa labas ng kampo sa loob ng panahong iyon at pagkatapos ay makakabalik siya. Ipinapakita nito ang hustisya at habag ng Diyos.
Ang pagkakahiwalay ni Miriam ay nagsilbing disiplina, ngunit hindi ito panghabang buhay. Dahil sa panalangin ni Moises at pagsisisi ni Aaron, nabuksan ang pinto para sa kanyang muling pagtanggap. Nanatili si Miriam sa labas ng kampo sa loob ng 1 linggo at hindi gumalaw ang mga Israelita mula sa kanilang lugar hanggat hindi siya nakakabalik. Ang pag-iisa ay naging panahon ng paglilinis at pagninilay. Ipinakita rin nito kung gaano kaseryoso sa Diyos ang inggit, pagtatangi at pagsuway sa kanyang itinalagang mga pinuno. Pagkatapos ng 7 araw, tinanggap muli si Miriam, ngunit ang alaala ng nangyari ay nagsilbing babala. Paalala ito kung gaano kapinsala ang mga paninindigan na may halong pagkiling sa kultura o lahi sa loob ng isang pamayanang may pananampalataya. Ang tagpong ito ni Miriam at Aaron ay nagbigay ng bagong liwanag sa masalimuot na posisyon ni Zipporah, ang asawa ni Moises. Maging siya man talaga ang tinutukoy bilang babaeng taga-Cush o hindi, ipinapakita ng pangyayaring ito na malamang ay may mga hadlang na kultural at etniko sa pagtanggap sa kanya. Ipinapakita rin nito ang ilan sa mga personal na pagsubok na hinarap ni Moises, hindi lamang bilang pinuno ng bayan, kundi maging sa loob ng kanyang sariling pamilya. Ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa pamamahala ng mga tao, kundi pati sa pagharap sa mga tensyon ng inggit, kultura at pagkakakilanlan. Itinuturo ng pangyayaring ito ang kahalagahan ng kababaang loob, pagkakaisa at makatarungang hatol ng Diyos sa buhay ng isang komunidad na may pananampalataya. Sa huli, ang kwento ni Zipporah, bagamat hindi detalyado, ay puno pa rin ng kahulugan. Bilang unang asawa ni Moises, may mahalaga siyang naging papel sa paglalakbay nito. Mula sa kanilang unang pagkikita sa Midian hanggang sa dramatikong sandali nang iligtas niya ang kanyang asawa, ipinapakita ng kanyang mga kilos ang pagiging masalimuot ng ugnayang magkaiba ang kultura at ang tapang na kailangan upang harapin ito. Bagamat kakaunti ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya, ang mga nabanggit ay sapat upang ipakita na siya'y isang matatag at matalinong babae na nanindigan sa tabi ng isa sa pinakamahalagang tauhan sa banal na kasulatan. Maraming salamat sa pagsama sa amin habang sinuri natin ang buhay ni Zipporah. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa iba na maaaring ma-inspire rin at manatiling nakaantabay para sa iba pang mga pagninilay na hango sa Biblia. Pagpalain ka nawa ng Diyos.